Nay, paano kaya ako? Meron kayang lalaki na magkaseryoso sa akin? Mamahalin talaga ako totoo? Ang pagmamahal, nagtitiis at nagsasakripisyo. Ang tunay na pagmamahal, nakakapagpasaya sa inyo. Marami ka pang dapat malaman tungkol sa pagmamahal. At maiintindihan mo lang ang sinasabi ko pag nagmahal ka ng totoo. Pumunta ako dito para makipagbati sa'yo. Pero ang dami mong arte, kaya wag na lang. Tawan mo siya. Colleen, tama na yan. Sino ka ba? Sali ka ba sa party? Ganun na ba yung tipo mong lalaki ngayon? Yung pinapastos ka? Alam mo kung bakit? Dahil gusto kong makita kung may pakialam ka sa akin, Jerome. Gusto kong makita kung magsiselos ka. Ayoko na makalapit pa ang Jerome na yan sa Ryan ko. I want you to fire him! Tumawag sa akin si Madam Charito eh. Pinapadispatcha ka? Tama na yan. Maganda ka na. Ay, Nay, kayo lang nagsasabi sa akin yan. O, anak, ito pang tuition mo. Nay, saan kayo nakakuha ng pera? Ay, hayaan mo na. Huwag ka na magtanong. Sige na, lumakad ka na. Baka mahuli ka pa. Di ba may exam ka ngayon? Nay, salamat ah. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Pangako ko po na pagbubutihan ko yung pag-aaral ko. Tapos, kapag nakatapos na ako sa pag-aaral ko, maghahanap ako ng magandang trabaho. Hindi ka na magtatrabaho. Magbubuhay, Donya ka na lang. Donya Perdita. O, di ba, bagay? Ito talaga. Kung ano-anong pambobola. O, sige na, umalis ka na. Sige po. Galingan mo, ah. Aba. Ay, Nay! Babalik din po pala ako agad kasi ako po yung maghahatid ng pagkain. Ay, hindi na. Huwag mo nang intindihin yun. Ako na lang yun. Mag-aral ka na lang. May exam ka pa. Sige na, Nay. Ako na lang. Kaya ko naman, eh. Hindi na nga. Huwag na makulit. Sige na, alis na, alis na. Sige na, mag-ingat ka. Sige po. So, nag-kiss na kayo ni Jerome? Oh my gosh. But, who kissed who? Waiter! Well, yun nga eh, hindi ko alam. Kasi, lasing ako, tapos nag-aaway kami, nagsisigawan, and then the next thing I knew, we were kissing. It's so romantic. So, kayo na, like you're together exclusively. Well, I don't know, because we haven't had the chance to talk kasi biglang dumating si na Mom. I guess you have to find out. You know, your status just changed from it's complicated to in a relationship. Akala ko ba you don't like him? Well, he's still a hired hand, but I have to admit that he's cute. That's true. Woo! Yun na. Wala. Ganun-ganun na lang yun. Si Santi ka na lang agad. Eh bakit eh? Pwede naman nilang gawin kahit anong gusto nilang gawin dito. Eh kanila to eh. Paano? Jerome? Totoo ba yung nabalitaan ko? Tinanggal ka ni Chef Andy? Ha? Tol, una muna ako. Baka masisante rin ako eh. Ano? Di ba sinabi ko naman sa'yo, hayaan mo na yun. Gagawa ako ng paraan para maibalik ka sa trabaho. Kakausapin ko sila, hayaan mo na. Nay, marami naman siguro kung pwedeng pagtrabahuan dyan ng restaurant. Eh, ayoko naman ho talaga dito. Kayo lang naman nagpilit sa akin na magtrabaho dito sa mga Carbonell eh. Hindi. Hindi ka aalis dito. Bakit wala siya dito? Eh, di ba shift niya ngayon? Alay, wala na nga. Tinanggal ko na nga eh. Ha? Eh, bakit? Bakit siya natanggal? Eh, hindi ko nga alam. Ang pagkakaintindi ko, ay napaawa yata kagabi eh. Di tumawag ang Lola Charito mo at sabi tanggalin ko raw. Di tinanggal ko. How could you do that? Ano nga ako do that? Eh, tumawag ang Lola Charito mo, di sabi tanggalin ko. Di tinanggal ko. Bakit ako sisisihin ninyo? Ako sumusunod lang. Kung nga magbatang na rin. Aida, ano yung importante sasabihin mo sa akin? Gusto ko ibalik niyo sa trabaho si Jerome. Ano? Natanggal sa trabaho si Jerome? Natanggal siya kasi nakipag-away siya kay Ryan kagabi. Giselle, ibalik niyo sa trabaho si Jerome. Eh, sige, kakausapin ko si Mama. Pero alam mo naman kung gaano kahirap kausap yun eh. Kung ako sa'yo, gagawa ako ng paraan para maibalik sa trabaho si Jerome. Kung ayaw mo, baka hindi lang siya matanggal dito. Aida naman, lagi mo na lang bang ipanalaban sa akin yan?
gagawin ko ang lahat ng kaya kong gawin para sa anak ko. Sige. Kakausapin ko si Mama. Pero hindi ako nangangako, ah. Eh, pues hindi ko rin maipapangako. Natatahimik ako. Bakit naman kasi hindi mo papagsabihan yung anak-anakan mong si Jerome, eh? Eh, bakit hindi ang anak-anakan mong si Darlene ang pagsabihan mo? Lola, bakit niyo siya tinanggal sa trabaho? That is the price he has to pay kasi binugbog niya si Ryan. So, tanggal siya. Pero Lola, hindi niyo naman dapat ginawa yun. Kailangan niyo ibalik sa trabaho si Jerome. I'm so sorry, Iha, but I can't do that. Lola, please. For me. Pero Darlene, nag-promise na ako kay Tita Chrissy mo na tatanggalin niyang si Jerome dahil sinaktan niya nga si Ryan. Hindi ko na pwedeng bawiin ang mga sinasabi ko. Mama, bakit naman ho hindi? At bakit naman pati sa usaping ito nakikialam ka, Ber? Hindi naman ho sa ganun, Mama. Kaya lang naman kasi. Tinanong niyo ho muna ba si Jerome kung anong dahilan kung bakit niya nagawa yun? O nagdesisyon na lang ho kayo ng basta-basta? What do you mean? It's because of me. Binugbog niya si Ryan dahil sa akin. Bakit? Because Ryan was trying to take advantage of me nung nalasing ako. Kaya niya sinuntok si Ryan. What? Really? Well then, I have to talk to Chrissy again. Mara, cellphone. Oh my God. He can't do this to you. Hello? Chrissy, do you know what really happened? So Brad, anong plano mo ngayon? Bahala na. Siguro marami naman dyan restaurant na pwede kong pagtrabahuhan eh. Tsaka, tumawag sa akin yung kaklase ko kanina. Meron daw siyang alam na bagong opening na restaurant. Eh, doon ako pupunta mamaya. Tsaka ayoko naman talaga magtrabaho dito sa negosyo ng mga Carbonell eh. Kundi lang kay nanay at tatay. Gusto ko rin naman makagawa ng sarili kong pangalan, di ba? Paano ba napunta dito? Si Nanay Aida kasi, ang mga Carbonell kasi yung nagpaaral sa akin. Kaya dapat lang daw na pagtrabahuhan ko yung pinangpaaral nila sa akin bilang pagtanong ng utang na loob. Kaya yun yung ginawa ko. Chong, sila kaya mismo nagtanggal sa'yo dito? Kaya pwede ko na magawa yung gusto kong gawin. Oh. Sigurado ka, aalis ka na talaga. Sige nga, paano si Darlene? Darlene, Ano? mabuti na lang nakumbinsi natin si Mama na ibalik si Jerome, no? So, ano gusto mong gawin ko? Magpasalamat ako sa'yo? Darlene naman eh. Tingnan lang ba mag-uusap tayo, ganyan mo ako sasagutin? Alam mo, Ma, ikaw nagturo sa akin maging ganito. So, hindi ko alam kung bakit ka nagre-reklamo dyan. Anyways, I have to go. Hanapin ko pa si Jerome. Marilyn! Ay, Mars! Oh. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay eh. May birthday kasi yung tao ko sa parlor eh. Di na lang kitang pansit. Sayang naman yung tira. Salamat ha, Mars. Si Marilyn. Ay, kanina nandito. Siya nga nagpapasok sa akin eh. Pero sabi niya, halika na nga. Kumain na tayo, mauna na tayo eh. Nagdala pa daw ng pagkain dun sa resort. Sus na batang yan. Tikas talaga ng ulo. Oh, bakit? Sinabi ko na nga na wag nang pupunta doon dahil kailangan pa mag-aral nun. May exam yun bukas. Jesus! Ito naman, kayang-kaya niya na yun. Diyos ko, exam lang eh. Galing-galing ng batang yun. Naku, halika na, Mars. Kumain na tayo. Halika na. I'm sure gutom na gutom ka. Sus, lumang-lumang style to. Maguglat-gulat. Ha? Perlita! Perlita, nasaan ka? Perlita! 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 Pantaserye, naging halaman ka, ha? Perlita! Ano? Sumagot ka! Wala pa si Pogi. Wala pa siya. Ay! Sorry! Sorry.
At ikaw na naman. Stalker ba kita? Uy, hindi Naghahatid kasi ako ng pagkain dito. Yun lang. Teka. Gino-joke lang naman kita eh. Nakakatawa lang kasi na parang pinakikita talaga tayo ng pagkakataon. Tsaka siguro baka ito na rin yung huling beses mo makikita ako dito. Ha? Bakit naman? Nag-resign ka ba? Hindi na, tanggal ako eh. Bakit naman? Habang kwento? Ay, hindi naman ako nagmamadali. At alam ko ang solusyon para dyan. Ang arroz caldo ng nanay ko. Ito. Sarap to. Kasi kapag masama yung loob ko tsaka may problema ako, binibigyan ako ng nanay ko ng ganito. Di ko nga alam kung anong magic meron to kasi tuwing nakakain ko to, gumagaan yung loob ko. Gusto mo try? Libre ko na sa'yo to. Oh, libre na naman? Oo. Di ba wala ka na namang trabaho? Sabi ko na. Tara. Halika. Baka naman may lason to kung ano naman ilalagay mo dito. Hindi Pakibigay din to kay Tita Charito para mapirmahan niya na tapos saka niya na lang ibalik sa akin para mapadala ko na rin dun sa kailangan papadala niya. Kasi bukas kailangan eh. Aida, pwede ba kita makausap sandali? Sige, iwan niyo na muna kami. Salamat. Ano yun, Giselle? Pumayag na si Mama at saka si Ziggy na ibalik sa trabaho si Jerome. Salamat. Aida, sa tingin mo ba mali yung ginawa ko noon? Giselle, di ba huli na para isipin mo yan ngayon? Naisip ko kasi si Darlene, lumaki siyang Carbonel. Nakabuti ba yun sa kanya? Nakabuti pa sa kanya na lumaki siyang ako nanay niya imbis na si Perlita. Tama kasi siya eh. Kulang kasi yung pagmamahal na ipinapakita ko sa kanya. Si Marilyn kaya, yung anak ko kaya, kamusta na kaya siya? Alam mo, Giselle, isang bagay ang makakasiguro ka. Mahal na mahal ni Perlita si Marilyn. Alam ko yun. Noon pa man, nakita ko na yun eh. Kaya nga, alam mo, kahit malayo sa akin yung anak ko, kahit pa paano kampante ako. Kasi alam kong lalaki siya ng punong-puno ng pagmamahal galing kay Perlita. At saka lalaki siyang yung masaya. Masaya silang dalawa. Hindi katulad namin ni Darlene. Alam mo, pwede pa rin naman kayo maging masaya ni Darlene eh. Hindi na, Aida. Huli na ang lahat para doon. Nonoy, alam mo ba kung nasan si Jerome? Ma'am, parang lumabas po yata. Kasama ko lang po dito kanina eh. Lumabas? Opo. Sabi niya may pupuntahan daw po siya, pero parang di pa po nakakalayo yun. Okay. Kasarap. Sabi ko sa'yo eh. Ay mo kapag nakain mo yan, mawawala lahat ng problema mo. Oo, talagang may magic tong arroz caldo ng nanay mo, no? Pero alam mo, kung tutuusin, maliit nga lang yung problema mo. Talaga lang, maliit na problema lang ang matanggal sa trabaho. Ganun. Oo naman. Kaysa problema mo, gantong mukha. Joke lang. Hindi. Nakagraduate ka naman, di ba? Ibig sabihin nun, makakahanap ko pa ng mas magandang trabaho. Mas maganda pa sa trabaho mo dito sa resort. Eh ako nga, hindi pa ako nakakagraduate. Kahit gustuhin ko man na magtrabaho na, hindi pa pwede. Eh, ang mahal din ng tuition fee ko, kaya nahihirapan kami ni nanay. Tapos, kapag enrollment na, syempre, doble kayod para lang makahabol. Kapag hindi ako nakapag-exam, patay na. Wala na yung pag-asa kung makagraduate at makahanap ng magandang trabaho. Pangit na nga ako,
magiging mahirap pa ako habang buhay. Ba, hindi na ata makatarungan yun, di ba? Pero hindi ko nakikita mangyayari yun kasi masipag ka naman, mabait ka. Alam mo, naniniwala ako makakagraduate ka ng pag-aaral mo tapos gaganda yung buhay mo, aasenso ka, tayo mo lang. Alam mo, sana nga magdilang anghel ka. Pero mukha ka namang anghel eh. Hindi, wala. Wala ka sa May naalala ako sa'yo eh. Yung kaibigan ko nung bata pa lang ako. Teka, kanina pa tayo nag-uusap dito na hindi ko man lang natanong yung pangalan mo. Kasi... Teka lang. Hello, Nay? Opo, dito lang po ako sa labas. Sige po, sige po. Okay po. Paano yun? Nanap na ako ng nanay ko eh. Sige. Ingat. Ingat sige, ka. ito nga pala yung bayad. Uy, hindi. Tanggapin mo na. Hindi. Tanggapin mo na. Salamat. Uy! Prince Charming! Kwintas! Kwintas mo! Ay, teka. Saan kaya si Prince Charming? Hoy! Hoy! Ikaw na naman. Di ba bawal ka dito? Hindi, kuya, kasi may isasoli lang ako eh. Sa loob, may kakusapin ako. Hindi nga pwede, ilang beses ko ba sasabihin bawal ka dito? Hindi kuya, nga pwede dito. Isasoli ko lang ito kwintas. Itong kwintas. Doon sa ano? Halika natin ko sa labas. Hindi, wait lang, kuya. Excuse me? Bakit nasa yung kwintas na yan? Kasi ano eh, Bakit nasa yung kwintas na yan? Siguro magnanakaw ka, no? Magnanakaw agad? Hindi ba pwedeng napulot ko yung kwintas tapos gusto ko isole? Talaga? Sa itsura mong yan? Alam mo, huling-huli ka na eh. Siguro kung hindi ako dumating dito, itinakbo mo na yung kwintas ng kaibigan ko. Ang lakas din naman ng loob mong mambintang, no? Wala kang karapatan para yapakan yung pagkatao ko. Malay ko ba kung ikaw palang gustong kumuha ng kwintas na to? Alam mo, ang kapal din naman ng mukha mo. Why don't you just shut your ugly face? Shut your face ka din. You shut your mouth, no? Akala mo ikaw lang yung marunong mag-English? Hoy, this lister kaya ako. Akin na yan. Ayoko! Hindi naman sa'yo ito eh! Ayoko nga! Wala kang maggulo dito! Eka! Hindi sa'yo yan! Akin na! Hindi ka pa rin! Akin mo! Akin na to! Akin mo na! Hoy! Sa'yo to! Iwan niyo nga yung anak ko, ha? Anak, halika dito! Ay, nasaktan ka ba? Bakit niyo siya inaaway, ha? Ako nga, subukan niyo awayin ngayon. Ilabas niyo yung tapang niyo! Ay, kamari. Nay, Perlita? Paano mo nalaman pangalan ko? Bakit mo ako kilala? Nay, Perlita, ako to, yung dati ninyong alaga. Si Darlene. Darlene? Darlene, ikaw nga. Dalaga ka na. Laki-laki mo na. Marilyn! Pasensya ka na. Pinagbintangan patuloy kita. Akala ko kasi talagang magnanakaw ka eh. Sorry. Pagpasensya mo na rin yung mga sinabi ko sa'yo. Napikon lang kasi ako eh. Gusto ko lang talaga isoli ito doon sa may-ari. Si kuya kasi ayaw papasukin eh. Ay, sige. Puntahan natin yung may-ari tapos isoli natin yan. Sigurado ako matutuwa siya pag nakita ka niya. Tara na po. Sige, pasok na tayo. Tara na, sama ka na. Kumusta ka na? Hindi naman. Kayo po, kumusta na kayo? Kinausap ko na si Ma'am Giselle. Nakakabalik ka na sa trabaho. Sinabi ko naman sa inyo na hindi nyo na kailangan gawin yun eh. Kaya ko naman maghanap ng trabaho sa labas. Para kahit paano mapatunayan ko naman yung sarili ko sa inyo ni Itay tsaka sa mga Carbonel. Di mas maganda kung gawin mo na dito. Alam mo ngayon, assistant ka. Pero, mali mo ikaw na susunod na head chef, di ba? Jerome, ayaw mo ba yun? Magkakasama na tayo dito sa resort. Hindi na tayo kailangan magkahiwalay.
O, sige na, bumalik ka na rin. Baka hinihintay ka na nila. Hindi po. Smile! Jerome, pinapatawag ka ni Ma'am Darlene. Ando sa reception. Jerome, ano na naman ang kailangan sa'yo ni Darlene? Sinabi ko sa'yo, kinausap ko na si Ma'am Giselle, ha? Ano na naman yan? Hindi ko po alam eh. Tingnan ko. Jerome! Shh! Jerome! Jerome, hintayin mo ako! Hindi ko naman alam na sila Darlene pala ng mga Carbonell ang may-ari nitong resort. Eh, di ba dati hindi naman itong negosyo nila? Eh, expansion po ang tawag doon, Nay. Ayaw niyo ba nun? Mas malapit na sa atin sila Darlene. Ano nga kaya yung surpresa nun? Perlita? Ikaw ba talaga yan? Ako, Ma'am Aida! Perlita, kamusta na po kayo? Mabuti naman. Ay, Jerome, naalala mo ba si Marilyn? At Marilyn, si Jerome. Marilyn? Ikaw na si Marilyn? Oo, natatandaan ko yun. Oh. Nagkaroon pa ako ng sugat sa tuhod kasi pinilit mo akong umakyat sa puno. Boy, kasalanan ko bang lalampa-lampa ka? Oy, sumama, hindi kaya? Eh, kasi kung hindi ka naman naruhulog, eh nadadapa ka, eh, ba't ba pinanganak kang ganyan? Sama talaga ito. Bakit parang hindi ko maalala yun? Alam ko na. Kasi di ba minsan hindi ka talaga pinapayagan ng lola mo na sumama sa amin. Pero meron din naman tayo ibang mga adventures na natatandaan mo yung kumuha tayo ng bulaklak. Ay, tapos may mga bees. Sabi sa atin ni Jerome, dapat lagyan daw natin yung mukha natin ng putik para hindi tayo sting. Ay, mga tuto kayo. Sama nito eh. Nga eh. Ikaw talaga. Nakakatuwa sila, Ma'am Aida. Parang nung maliliit lang sila, oh. Halatang na-miss nila ang isa't isa. Alam mo, Perlita, masaya ako na naging maayos ang kinalabasan ni Marilyn. Salamat nga rin po. Awa ng Diyos, nakaraos naman. Malaking bagay din po na natulungan kami ni Ma'am Giselle. Yung perang binigay niya, nakapagpatayo ko ng maliit na karinderya. Yun ho yung ginamit ko para maitaguyod yung pag-aaral ni Marilyn. Second year college na po yan. Alam mo, kahit naman nung bata pa yan, naaalala ko, masipag na't matalino yan si Marilyn. Ay, naku, Ma'am, totoo. Kahit kailan hindi ho ako binigyan ng sakit ng ulo niyan pagdating sa pag-aaral. Parati hong may honor. Ay, naku, Ma'am, kailangan na ho namin mauna. May mga naghihintay pa ho sa amin. Anak! Ay. Mauna na ho kami, ha? Sige. Nakakatuwa naman po. Nakita ko kayo ulit dito. Ingat kayo, ha? Oo. Halika na, anak. Uwi na tayo. Ay, sige, Holay. Alis na kami. Oh, pintas mo. Salamat. Ano? Alis na kami, ha? Yeah, it was nice seeing you, Marilyn. Kayo rin po, Nay Perlita. Ikaw din. Sige, kita-kits na lang ulit. Ingat kayo. Bye po. Ingat. Halika na. Ingat kayo. Balik na ako dun sa ginagawa ko. Sige po. Darling, siya nga pala, sabi sa akin ni Nanay Aida, may kinalaman ka daw dun sa pagkakabalik ko dito sa resort. Salamat, ah. Ano ka ba? Wala yun. Tsaka, kasalanan ko rin naman kung bakit ka naalis eh. Pinagtanggol mo pa ako. Salamat rin, ah. Pwede ba kita hindi pagtanggol? Kaibigan kita eh. Lang? Sige, I have to go. Ako din pa, kailangan ako sa restaurant. Mauna na ako. Sige.
si Prince Charming? Oh. Si Jerome pala yun. Yun yung kababata ko noon. Feeling ko, talagang pinagtagpo yung tadhana niyo. May gusto siya sa'yo, may gusto ka sa kanya. Ba't hindi lang maging kayo? Kaibigan lang kami ni Darlene. Well, Mother, if you must know, I had a very interesting day. I ran into some old friends. Nagkita kami ni Nanay Perlita at Marilyn. May nalalaman ka pang paluto-luto ngayon kay Jerome. Baka naman iba na yan, ha? Uy, tama na yan. Maganda ka na. Ito, wala tong halong bola. Namiss talaga kita. Perlita Mendoza. Tsaka yung anak niya, si Marilyn. Gusto ko na malaman ng lahat-lahat tungkol sa kanilang dalawa.